So mga sangkay, pag-usapan po natin itong kumakalat na chismis na nagbalik na daw po ako bilang isang political vlogger, no? May mga nakarating kasi sa aking mensahe at nagtatanong tungkol dyan at yan po, ikaklaro po natin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat, sa inyong lahat, saan man kayo naruroon, lalong-lalo na po sa mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula mga sangkay, at klaro ang lahat-lahat, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So, ayan po, nasa ano na po tayo mga sangkay? Nasa 1.18 million subscribers na po tayo. At nakaraang linggo lang mga sangkay, nakarating po tayo ng 1.18 million. Kasi last time, mas mababa po tayo dyan. At ayun, ang napansin po natin, pataas po tayo ng pataas dito, no? Nang ibig sabihin, yung suportahan po tayo ng marami sa ating mga kababayan. So, ngayon mga sangkay, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? May subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Mismong baba ng video na to mga sangkay. Nandyan po yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell. Pindutin nyo rin po yung all. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, wag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo po ako, okay? Habang kayo ay nanonood, okay, may makikita kayong tatlong tuldok bandang itaas. So, itong nakikita nyo ay isa lamang pong sample video or sample picture na inyong susundan. So, habang kayo ay nanonood mga sangkay, meron pong tatlong tuldok bandang itaas sa mismong actual na video ngayon. So, pindutin nyo lamang po yan, yung tatlong tuldok, may lalabas po dyan na show more. Then, pindutin nyo po yung show more, okay? Ganun lang, simple. So, ito na. Tingnan po natin, mga sangkay. Pag-usapan po natin itong... May mga nagtatanong kasi about dyan kung balik politics na daw ako. Kasi, ewan ko ba, ba't may mga kumakalat na gano'ng mga sangkay? Nakarating kasi sa akin. Ngayon, ikaklaro lamang po natin ang lahat na ito yung pinost ko. So, ang sagot ko dito, mga sangkay, hindi po totoo na bumalik tayo sa pagiging political vlogger. At ayun, klinaro ko nga po dito sa post mga sangkay na ayon nga sa sinabi ko nakaraan, mananatili po tayong neutral at wala po tayong papanigang politiko. So kung anumang kauluhan ang mayroon sa mga politicians, bahala na po sila mga sangkay. Total, ganoon naman po talaga sa ating bansa, no? Magulo yung politics at wala ka talagang dito. Kumbaga, anytime pwedeng magbago yung stand mo. Anytime pwedeng kumampi ka, pwedeng maging against ka. But, for me, ako mga sangkay, ayoko na kasing ma-involved sa any politics, political agenda na kagaya po ng ginagawa ng ibang mga vlogger ngayon, mga sangkay. So, neutral lamang po tayo. Kaya nga po mga sangkay, yan po yung natin, kataga dito, walang kinakampihan o sinasambang politiko. Why? Kasi, na-realize po natin mga sangkay na kahit sino pang politiko ang maluklok sa Malacanang, kung ang sistema, ganun pa rin, walang pa rin mangyayari. Halimbawa na lang mga sangkay, nung panahon ni Duterte, ang hiling ng marami, bumaba yung presyo ng bilihin. Bumaba ba? Hindi. Hindi bumaba mga sangkay. Same pa rin. Yung presyo ng bilihin, ganun pa rin, tumataas ng tumataas. Pagdating kay BBM, anong nangyari? Bumaba ba ang presyo ng mga bilihin? So, hindi po. So, ang nangyayari ngayon, tumataas pa po lalo, mga sangkay. Kasi, mayroon pong problema sa ating ekonomiya. Okay. Ang problema sa ating ekonomiya na hindi pa rin po nakakapasok itong mas malawak na pintuan para sa foreign direct investment. So, ngayon mga sangkay, eto lang, pasadahan po natin. Nagtatapik kasi ako sa mga live ng let's say, politics po yan mga sangkay. Kasi minsan nagtatakal po tayo ng mga ganon. Pero, hindi po ibig sabihin nun na bumalik na po tayo sa pagiging political vlogger. Okay, ganito lang yan. Ang focus po talaga natin ngayon, o focus ko, is ma-inform yung lahat ng mga kababayan natin na pro-constitutional reform tayo. Kasi, mga sangkay, nung nalaman ko itong tinatawag na charter change for economic provision, nagkaroon po ulit tayo mga sangkay ng excitement na mag-topic tungkol dyan sa live lang.
Alam niyo bakit tayo nagtatopic niyan? Kasi ulitin ko na naman. Kahit sino pang umupong politiko dyan, kahit 10 Duterte, 20 Marcos, 10 Aquino, sabay-sabay na umupo sa Malacanang, hindi pa rin po malulutas ang problema. Kung hindi pa rin po mabubuksan ng gusto ang ating ekonomiya para po sa mga banyagang o mga dayuhang mga negosyante. Dahil para po sa inyong kaalaman, ang naghahari po sa Pilipinas ay mga oligarko. Ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng mga bilihin, hindi po dahil kay BBM, hindi po dahil kay Duterte, hindi po dahil kay Noynoy Aquino. Ang dahilan mga sangkay ay yung 1987 Constitution na kung saan sinaraduan po ang pintuan, bagamat kumbaga hindi naman po sobrang sarado, kumbaga may kakaunti. Kaya nga lang mga sangkay, hirap makapasok yung mga foreign direct investors na magnegosyo dito sa Pilipinas. Okay? So, sasabihin ng iba, ang problema, corruption. Yes, totoo naman may corruption. Pero pag pinag-usapan yung ekonomiya, hindi po kasi ang mga politiko ang magpapalago sa ating ekonomiya. Makakatulong sila. Kagaya nitong charter change na pinupush. Yan, ang ambag ng mga politiko. Makakatulong talaga yan ang gusto. Pero pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya, ang magpapalago sa ekonomiya natin, yung mga negosyante. Pagdating sa pagsasaayos ng political system, yun. Yung mga politiko mismo, mga sangkay, ang makakaayos ng gusto niyan. Kumbaga, yan sila. Sila ang magsasaayos dyan. Pero dito sa ekonomiya, makakatulong sila kagaya po ng pagsusulong nitong Charter Change for Economic Provision. Okay? Para nang sa ganon, maraming mga negosyante yung pumasok sa Pilipinas na mga banyaga at magkaroon po ng competition. Makakalaban na po nila dyan yung mga oligarko at ang mga oligarko hindi na po nila masasabutayan yung mga presyo ng mga bilihin. At dito, dadami po yung, kapag marami ng kumpanya ng mga dayuhan na magsipasukan sa Pilipinas, dadami yung mga trabaho. Kapag dumami ang trabaho, may competition po sa mga kumpanya. May option po lahat ng mga magtatrabaho kung saan sila papasok. Hindi tulad ngayon mga sangkay na parang naghahabol tayo lagi sa kumpanyang to. Gusto ko makapasok. Kapag di ako makapasok, paano ng buhay ko? Kapag nabuksan na ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change, dadami po ang trabaho, tataas yung sahod, bababa yung presyo ng mga bilihin. Okay? Magbabalikan na po yung mga OFW dahan-dahan sa Pilipinas at dito na lang magtatrabaho. Alam niyo mga sangkay kung bakit malago ang Singapore, Vietnam, Malaysia, Indonesia at marami pa pong mga bansa like sa Europe? Kasi bukas po yung kanilang ekonomiya. Pinapasok nila yung maraming mga negosyante kagaya po ng Singapore. Ang Singapore, kaliit-liit na bansa. Pero mga sangkay, tandaan po natin, nasa top 10 sa pinakamalagong bansa sa buong mundo. Why? Kasi nga pinapasok po nila lahat ng mga foreign investors. So tayo mga sangkay, kaya pa natin, ayon nga po sa mga expert, kaya pa natin higitan ang Singapore kung noon pa lang ginawa na ito. Kaya nga lang sa 1987 Constitution, sarado. Ito yung rason mga sangkay kung bakit nagtatapik po tayo sa mga live about charter change. Yun lamang yung focus natin. Pero pagdating sa mga pagbablog, mga sangkay, ganun pa rin yung ating topic. World news. Pandaigdigang balita. Ayan, mga sangkay, kung titingnan nyo to. Ayan, no? Yung mga topic natin dito, karamihan po, 99.9% world news. Ito, tinatapik po natin yung West Philippine Sea. Bakit? World news po yan. Paminsan-minsan nagtatapik tayo ng mga trending issues. Okay? So, hindi po totoo, mga sangkay, na bumalik po tayo sa pagiging political vlogger. Naka-move on na po tayo. Ang tanging focus ko na lang ngayon, mga sangkay, mag-live para ma-educate yung marami sa ating mga kababayan about charter change for economic provisions. Dahil ang problema kung bakit mataas ang presyo ng mga bilihin, bayarin sa kuryente, ay dahil pinagharian po tayo ng mga oligarko. At itong mga oligarko, mga sangkay, sila po yung kumukontrol sa mga politicians, sila po yung kumukontrol sa ating ekonomiya.
kumukontrol sa mababang pasahod. Alam niyo yung pasahod sa Pilipinas, barat po talaga yan. Sobrang barat. Ang makakapagpasahod po sa mga kababayan natin ng mas mataas, triple pa sa sinasahod ngayon, walang iba mga sangkay kundi yung mga dayuhan na magpapatayo ng mga negosyo nila dito. Ganun lang kasimple mga sangkay. Kaya sobrang burden po ito, or kumbaga nasa passion po natin na ituro sa maraming sa ating mga kababayan about dito mga sangkay. Ayan po, na-mention po natin yan. About economic charter change. Hindi po totoo na itong economic charter change ay masama. Wala tayong pinakampihan mga politiko dito. Alam nyo, sinulong po ito ni Duterte. Sinulong din po ngayon ni Bongbong Marcos. At ngayon sinusuportahan natin kasi ito po yung nagbukas sa ating kaisipan na kahit pala sinong umupo sa Malacanang, as long as hindi bukas ang ating ekonomiya ng gusto sa mga dayuhang mga negosyante, gagapang pa rin po ang Pilipinas sa kahirapan. Kaya't isa pong kamangmangan ang sasabihin na ang makakapagpababa ng presyo ng bilihin ay isang Duterte o isang Marcos. Hindi po totoo yan. Bababa ang presyo ng mga bilihin, tataas ang mga sahod, dadami ang mga trabaho kung magdadagsaan ng mga dayuhang negosyante dito sa ating bansa. Kaya nga lang, hindi po sila basta-basta makapasok. Kasi dahil po, halimbawa na lang, ito pong 60-40 policy. Bago po makapag-negosyo dito ang mga dayuhan sa bansa natin, sandamakmak na restriction ang kailangan po nilang daanan. Lalong-lalo na po yung 60-40 policy. Na bago po sila makapagnegosyo dito, kailangan pa nila makipag-partner at dumaan sa mga oligarko. Di ba? Ganun kagrabe ang mga oligarko. Dadaan pa sa kanila. Tapos, halimbawa si Elon Musk, yung, ano ba tawag dito? Yung wifi niya. Yung internet provider. Nasa 19,000 po ata yan. So, bakit 19,000? Nakipag-partner po siya dito ng isang oligarko na hindi ko napapangalanan, mga sangkay. 60% sa oligarko, 40% lamang sa kanya. Kaya kinakailangan magtaas ng presyo ng bilihin. Pero kung 100% sa kanya ang ownership, sigurado mga sangkay, bagsak ang presyo nun. Diba? So, ayun lang mga sangkay, gusto ko lang ipaliwanag sa lahat na hindi po totoo yan. Pero, nakafocus po tayo ngayon mga sangkay sa economic charter change. Yun po yung pinupush natin mga sangkay, kagaya ng ibang mga grupo like Correct Movement, na ito rin po yung focus nila. Okay? Wala po tayong sinasambang politiko dito. Tapos na po tayo sa mga ganyang mga kampihan ng mga politiko. Okay? So, I hope naklaro na po sa ating lahat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga sangkay, eto, mayroon po akong isang YouTube channel. Eto nga, ito rin, tinatapik ko ito mga sangkay about sa mga nangyayari sa ating mundo na nakasulat po sa Biblia. Kaya naman, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. I-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? I hope clear na po ang lahat, mga sangkay. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.